Sabay-sabay po nating panoorin ang nakakainis na ginawa po talaga ng China sa atin na pambubuli. Title po nito ay Scientist BFAR Crew, pinahanginan ng helicopter ng China sa Sandy Cay 3 at 4. Mula po to sa Frontline Tonight ng News 5 Everywhere. Bago po ang lahat, huwag po sana nakalimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong mga reaction video. Sisimulan ko na po ito. Let's do this. Halos lipa rin na ng hangin ang mga tauhan ng BFAR sa Sandy Cay 3 at 4 sa may Pag-asa Island. Grabe. Lipit sila ng helicopter ng China at saka pinahanginan. Ang mapanganib na pagmamaneobrang yan, ikinasugat ng ilang scientists at tauhan ng BFAR. Ikinasugat ng ating mga scientists, no? Ibig sabihin po talaga, sobrang lakas po talaga ng hangin na yan ng helicopter dahil po mababa po talaga yung altitude po ng yung altitude ng helicopter na yan. Talaga pong sinasadya po nila na masaktan po ang ating mga scientists dito. Grabe po itong China talaga. Na mag-i-inspeksyon lang sana sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Hey! Hey! Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Cay 3 o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Napakahayop talaga nitong Chinang to, no? Kasabay po nito yun sa yung nangyari po sa ating Onaisha May, no? Na talaga pong winater cannon po nila at talaga pong wasak na wasak po yung Onaisha May at na-injured po ang ating mga Navy, no? Doon tatlo po ang na-injured doon. Na-injury po yung kanyang mata, yung ulo at talaga pong wasak-wasak po yung Onaisha May. Kasabay po nito, halos po nito yun, no? Talaga pong ayaw po tayong tigilan ng China. Lahat na lang po ng ginagawa po natin sa ating teritoryo ay talaga pong ginagawa po nila tayo na ibuli, no? Tulad po nitong ginawa nila na to, na talagang pinahanginan po ang ating mga scientists, no? Dito sa sandbar na to. Nakakainis po talaga. Sana po talaga ma-counter na po natin to at magawa na po to ng paraan dahil po sobra-sobra na po ang pambubuli ng China sa atin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter. Tama. Kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. Grabe. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Grabe, 10 minuto. Tas 50 feet lang yung altitude, no, yung taas. Doon sa kanila, sa ating mga scientists. Bukod sa masakit po sa tenga yan, sobrang lakas po ng hangin, delikado po talaga yan, kaya po sila nagkasugat-sugat po dyan, no? Na-injured po talaga sila. Dahil hindi po biro yung kanyang kababa po, 50 feet lang at kanyang po kalakas na hangin. Kahit po sa dagat po talaga, sa ilalim ng dagat, pwede po marinig po yan. Kasi po ganun po kalakas po at kalalaki po ang hélice ng helicopter na yan, no? At nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Tingnan nyo yung alon, no? Kung nakikita nyo yung alon, no? Apektado talaga yung alon dahil po napakababa po ng helicopter sa sobrang lakas ng hangin. Diba? Tutuusin po sa ganyan pong distansya po ng helicopter at nung sandbar kung nasaan nandoon yung ating mga scientists, para na rin po yung bagyo, no? Yung hanging bagyo. Parang ganun po yung niya. Kasi makikita nyo din po yung paligid po, no? Yung alon, ang lakas po ng alon sa sobrang lakas po ng hangin. No, diretso po natin to. Resources of BFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Grabe. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy Cay 3. Sabi ko sa inyo, di ba? Talagang tatagos yan sa ilalim ng dagat kasi po napakababa po ng helicopter at ang laki po ng hélice niyan. Kaya po talagang kahit sa ilalim ng dagat, talagang maririnig nila yan o mararanasan po nila yung lakas ng hangin na yan. Sobra-sobra na po itong China, no? Sana magawan talaga to ng moves ng ating gobyerno, no? Divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy Cay 3. Grabe. Let's go! Dahil delikado, umatras na ang BFAR. Diba sabi ko nga, diba, parang na rin bagyo yan sa hangin eh. Kasi ang lapit po talaga at delikado talaga dahil sobrang lapit, 50 feet lang. At kung talaga mag-i-stay pa rin talaga sila dyan,
at nakatayo lang sila doon, talagang may iba pang pwede mangyari sa kanila. Sobrang delikado po talaga yan. Tayo nga lang, di ba, yung ilang ilang signal lang ng bagyo sa atin, talaga pong kinakabahan na tayo. Yan pa kayang rekta po na talaga pong ang baba po ng helicopter at kumbaga pinapahanginan po talaga sila. Sobrang delikado po talaga yan. Dahil delikado, umatras na ang BIFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Fort ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Grabe talaga tong China, no? Isipin nyo, di ba? Puro sugatan na naman. Sugatan tayo dun sa winatar cannon nila at sugatan pa rin dito yung ating mga scientists. Kailangan po talaga ma-actionan na to, no? At ayun na nga, no, sabi rin naman ng US na talagang pag meron pong namatay dito po sa atin, no, kasi po kaalyado po natin ng US, talaga pong yun na po ang magpo-provoke po talaga na nalusubin po o gerahin po ng US ang China. Alalahanin din po natin na nasa Pilipinas po ngayon ang Coast Guard ng India. Meron po silang joint exercise ng PCG, ng Philippine Coast Guard po natin, at nakadaong lang po ang India ship sa atin at hindi po nila gagamitin yon. Ang gagamitin po nila sa kanilang exercise po ang ship lang po ng PCG. So ibig sabihin po na lulan din po ng PCG ship natin ay ang mga Indian personnel. Doon po natin talaga rin malalaman pagka po binomba po tayo ng China ang ating PCG ship na lulan din po ang Indian personnel. Ay nako, talaga pong mapoprovoke na po pati po ang India at talaga pong magkakaroon na po talaga yan ng malawakang gera laban sa China. Wala pong kakampi ang China kasi po mali po ang ginagawa nila. Binibreak po nilang international law dito po. At sa news po sa kanila ay binabaliktad po nila tayo na tayo daw po ang sumisira po sa international law na yon, no? Na which is wala naman po naniniwala sa buong mundo. Makikita nyo yan sa mga iba't ibang news outlet po sa buong mundo na ang China po talaga ay walang kakampi. Talaga po ang China ang bumubuli sa Pilipinas. Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Di ba Sabado rin yung nangyari yun sa Onashime, di ba? Sabay halos lang to Sabado din. Talaga pong ayaw po tayo tigilan ng China, no? Talaga pong actually po talaga nasaktan na po, di ba, ang ating mga crew, ang ating mga Navy. Dito rin po ang ating mga scientists nasaktan na rin po. Sana po talaga magawa na po ito ng paraan ng ating gobyerno na usapin na po ang embassy ng China. At yun na nga, kasi po ikondena na po ito kasi po hindi po talaga maganda po itong ginagawa ng China sa atin. Nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. Yun lang naman ang mission ng ating mga scientists dyan, di ba? Yung narinig niya na tinetest nila lahat yan kung anong mga nangyayari dyan sa sandbar. Di ba? Wala namang ibang pakay dyan ang ating mga scientists. Talaga lang pong gigil na gigil po itong China na sakupin po talaga ang ating teritoryo. Kasi nga po, alam naman na po natin na mayaman po ang ating teritoryo ng meron po sila talagang gigil na gigil po silang sakupin yan dahil marami po silang makukuha dyan po talaga ng natural na yaman. Yun po yung point niyan Kaya pong gustong-gusto po nila. Kaya po tayo binubuli, no? Ganun po yan. Sobrang yaman po ng likas na yaman ng Pilipinas po talaga. Kaya po ganyan po yung ginagawa ng China. Nauna na nilang sinuri ang Sandy Cay 1 at Tunong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na bahura na nakunan noon pang Setyembre. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BIFAR kaugnay ng nangyari. Malamang ang nagtambak dong mga coral na yun, malamang yung China. 'Di ba? Sinisira nila tayo talaga yamang yamang kalikasan yan 'di ba? Pinipreserve natin, 'di ba? Ganun ang ginagawa ng ating mga scientists diyan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BIFAR kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Grabe, no? Yun lang po, no?
Grabe po talaga tong China, talaga pong lahat na lang po ng gawin po natin, no, sa ating teritoryo. Talaga pong hinaharang po nila. At ang sinasabi po nila sa news nila, tayo po yung sumisira po sa international law, no? Kumbaga tayo po yung nagpo-provoke sa kanila. Pero kung makikita po natin, no, kahit sa international news, na tayo po ang binubomba ng tubig, tayo po ang binubudi ng China. Wala pong naniniwala na ng China ang tama dito sa buong mundo. Nakikita po ng China na sila ang nambubudi, sila ang nagsisimula ng gulo, at sila ang nagpo-provoke talaga ng gera. Kaya wala po talagang kakampi ang China dito po, no. At kung mapoprovoke po to at talaga pong magkakagera, ay nako, wala po talagang laban ng China. Although tayo po ay napakaliit na bansa, marami po tayong kaalyado tulad ng US, Japan at India at kung ano-ano pa pong bansa. Marami pong pwedeng tumulong. Pero po, syempre po, kailangan po handa po tayo kasi po, tayo po ay ang talagang pinopokus, kumbaga tayo po talaga yung binubuli po talaga ng China. Kailangan po maging handa po tayo sa pwedeng mangyari. Although meron po tayong kaalyado, kailangan po handa po tayong lahat sa ginagawa na to ng China, dahil po isang pitik lang po yan, isang maling moves lang po dyan, pwede po talaga magkaroon po talaga ng gera, na which is ayaw po nating lahat. Ayun lang po, no? Sana po nagustuhan nyo po ang aking reaction video dito po sa napanood po natin. Mag-iingat po kayo lahat. Don't forget to subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po ako ng ganitong mga reaction video. God bless and peace out. Bye.